So yan mga boss, magandang araw sa inyo lahat, no? And welcome back again sa ating channel. So for today's video, meron tayong tanggap ngayon. Isang sharp 40 inches, no? 40 or 42. So patingin ko bang ano to? 40. So rasaksak na po siya. Meron po siyang standby. Tapos nag-isa lang po yung kanyang power button dito sa kanyang likuran. At doon sa kabila. Wait. Nag-isa lang po yung kanyang power button. Tapos power ko lang dito sa may ilalim. Ito. Ito ba? Ayan. So power ko lang. Ayan, kapalay naman siya. So, tingnan natin yung kanyang screen kung bubukas po yung kanyang ilaw. Problema nito kasi is magbiblink po yung yung kanyang indicator. So, ito yung mga kadalasan. Ang common na nangyayari kapag sharp, no? Ayun, no? From green, na-standby siya. Yan yung standby red niya. Ayan, nagbiblink po yan. Ayan. So, nung nagkulay green siya, walang kahit kunting ilaw dito sa my screen niya. Pero tayo nakita. So, posible nito is, posible yung kanyang backlight or posible yung kanyang diode na magsusupply sa backlight. So, tingnan lang natin. Buksan natin para makita nyo at tingnan natin kung ano yung model ito. So, ito yung kanyang model. Ayan, Sharp LC Sporty LE185M. Then, buksan natin. Binuksan na natin, makikita natin yung kanyang mainboard, tapos power supply, LTTS cable, then yung kanyang top board. Yan. Yung kanyang top board. Yan, so, check natin ngayon kung okay ba yung kanyang diode dito. Okay ba yung kanyang diode? Kasi kapag hindi siya nag-okay, kailangan natin mag-program talaga nito, no? So, baka makuha natin sa hard reset, yung kanyang isang button. Tingnan natin kung kaya ba natin sa hard reset ng mga ganitong model. So, check naman natin diode yung okay ba, saka yung backlight niya, kung ano yung problema. Yan. So, ito, tinis po natin yung kanyang backlight. So, okay po naman kanyang backlight. Kung kasama yung kanyang backlight, tinis natin. Meron siyang 49 volts yung kanyang backlight. So, next natin i-check nito is yung kanyang diode, no? Yan, no? So, buo yung kanyang backlight. Nakailaw siya. Yan. Then, off naman natin to. Tapos, ito na naman yung check natin yung diode na to. Kung normal ba siya. Hindi ba siya shorted, no? So, naka-buzzer tayo. Yan. Check natin dito. Ayun, naka-buzzer. So, shorted yung diode. Yan, no? Shorted po yung diode, no? So, gagawin natin ito. Sa mga experience kasi natin, kahit napalitan natin ng diode, tapos mag-display siya, babalik talaga siya ng standby red. Kasi corrupted po yung memory. So, tingnan natin kung kaya ba natin hard reset. Papasukin natin yung kanyang factory settings sa pamamagitan ng kanyang combination dito sa may button. So, kung gagawin natin is, papalitan natin yung diode, tapos testing natin, baka magkamilagros. Hindi natin kailangan pasukin yung kanyang factory settings. No? Okay. So, ayun mga boss, papalitan na po natin ng bagong diode. Bago na po yan. Number yan is SR5150. Ito yung kanyang short na diode. Then, sasaktan natin. No? Tingnan natin automatic one ba ito? Kasi binulot kanina. So, yun natin siya makita. No? Ayun, naka-standby red siya. Standby red. So, pinatay ko lang yung kanyang power button dito. Pinutin natin. Kulay green yan. Kulay green. So, bukas naman yung backlight. Hindi natin magtutuloy-tuloy siya. Hindi siya mabiblink. Namatay. So, nag-on ulit. Namatay. Ayun, o. Nabalitan natin ng diode. Normal na, pero blinking pa rin. So, ito yung problema. Corrupted yung kanyang memory. So, gagawin natin. Pwede natin pasukin yung kanyang dito. Yung kanyang factory settings na factory mode. So, try natin. Meron pala siyang joystick, oh. Akala ko isa lang yung kanyang power button. Meron pala siyang joystick. So, try natin yung mga combination na alam natin na dala natin. So, balik kapag napasok na natin yung kanyang service mode. So, ayun, ito mga boss, napasok natin yung kanyang service mode. So, yung kanyang factory settings. Yun nga, service mode. Then, hindi natin kailangan i-reprogram